Good day sa inyong lahat and welcome dito sa panibagong episode sa podcast segment natin dito sa channel ko. So para sa akin, this will be a special episode since tignan nyo naman kung nasan kami ngayon. Di ba? Yeah. And para sa akin, mas magiging special pa to since kasama ko ang aking mga homies na si Pre. Josh Buitre. Josh Buitre. Kilala rin bilang Vision Vulture sa internet. Okay? And pass ako sa kaliwa ko. Ako nga pala si Jello. G.Loo on IG and Facebook. 1770 Trip in Facebook and Instagram. Follow nyo na lang, check nyo na lang. Okay, so nag-plug pa Pre. Eh. So ngayon, pakilala ko lang ng mas maayos pa si Jello. So tropa namin to pagdating sa ukay. Ayan, so nakakatuwa lang kasi bukod sa thrifting, same interest yung meron kami when it comes sa pangongolekta ng ACG. Ayan. Tapos, since nandito kami ngayon magkakasama and ang common denominator namin is pare-pareho kaming nag-uukay. So sa tingin ko, more on itong episode na to iikot about thrifting and singit ko lang, nakakatuwa kasi itong si Josh lately naging into masyado sa mga vintage shirt. Tapos ito Mismo. namang si Jello, naging into siya pagdating sa mga luxury items. Yes, I. Mas specific pagdating sa mga bags na pambabae, di ba? Pambabae. Oo. So ngayon, nakakatuwang maging usapan to kasi parehas silang may pinasok na bagong linya. Kasi yung streetwear, common na yan pagdating sa atin di ba? Mismo. Pero ngayon, parang meron kayong sinusubukan na ibang talonin na market, meron kayong ibang parang ine-explore na community. Ayan. So, Pre, baka pwede kayong mag-share about sa experiences nyo about sa pagtalon sa vintage tsaka sa luxury. Any take. Alam mo muna. Sige, Pre. Ikaw, Pre. Ako nga sa vintage. Pre, nakakabaliw. Bakit? Nakakabaliw ang vintage. Nagamit ko yung nakakabaliw na word, pre, kasi halos lahat na napapag-sharean ko at napapagkwentuhan ko na nagbi-vintage ako ngayon. Sabi niya, ang common denominator nila, nakakabaliw yan pero masaya. Okay. Sila Boss Joe Art, sila Okay. Boss Vintage Tuklasan, sinishare ko sa kanila, boss, na ano ako ngayon sa vintage. Okay. Sabi nila, masaya yan pero nakakabaliw, mga ganun. So nakakabaliw nga, pre, kasi sobrang daming pieces. Okay. Sobrang masarap ilinyahin. Kumbaga sa isang genre, kasi tulad natin, ACG, isang buong ano na yun eh. Pag sinabi mong ACG, ay yung buong line. Unlike pag vintage, pwede kang mag-Disney. Sa Disney, pwede yung character lang na to. Yung sa character na to, pwedeng kolektay mo lang yung mga shadow print lang. Gets. So kung mag-niche ka talaga, kasi parang sa vintage, pre, napansin ko, mas niche ka, mas maganda. Okay. Yun, ganun. So, Pre, pwede mo bang i-share kung as of now meron ka ng napiling niche or parang nandun ka pa rin sa side na exploring ka pa rin kung ano yung pipiliin mong linya? Kasi, singit ko lang din, Pre, meron din akong background when it comes sa vintage shirt. Kasi nanonood ako ng mga bidding Mismo. Madalas Mismo. sa FB, ayan. Tapos meron ding time sa Instagram. So nakikita ko yung bawat mga nagbebenta nga. Halimbawa, ang collection niya, puro Looney Tunes lang. Tapos meron din, puro banda lang. Meron din yung puro wrestling lang. Angas no? Oo, so ngayon Pre, meron ka na bang linya na ganun or as of now, parang inaalam mo pa kung ano yung gusto mong pasukin? Ano mo yung Pre? Ano Pre, meron ka na ba? Una muna, pre, comment ko lang rin diyan sa bidding dahil yan ikaw una rin bumulong sa akin yan, pre, manood ka sa ganito, pre. Okay. Kaso nga lang, sa ibang platform ako napunta na Okay. bidding. Tapos, ang sarap lang kasi manood ng bidding, pre, kahit wala ka naman planong bumaril. Ang sarap lang makakita ng mga pieces. Uy, may ganun pala. Uy, Okay. gogo, angas. Tapos katulad nga ng kwentuhan natin kanina, pag nakakita ka ng perfect combination Okay. na hard tag, single stitch all the way, mga ganun. Uy, combo yun Pag Okay. nakakita kang ganun. So,
going back to your question, pre. Meron naman akong napiling linya na alam na nila yan, alam nyo na yan, pre. Una nga is Disney. Disney. Disney na mga vintage. Okay. Na characters, di ba? Oo, Disney. oo. Tapos meron ka bang mga karakter na kinokolekta lang or basta Disney? Sa Maganda sa mata mo yun. Sa ngayon, ang ano ko talaga, kahit anong hindi naman kahit ano, depende pa rin sa graphics. Pero ang marami ako ngayon, pre, yung mga Seven Dwarfs. Gets. Sila Grumpy, pre. Gets. Angas. So may mga times ba na nakakawa ka nung may Cinderella rin or gusto mo yung Seven Dwarfs lang? Tama ba? Iisa ba yun? Hindi. Snow White pala. Oo. Snow White, di ba? Pero, pre, yung tanong mo, actually, kagabi, natutulog na, di ba, tamang, kagabi, nagpapahinga kami, guys, tamang nood ako ng may Cinderella. Okay. Gusto kong bumaril, pero laging taas mataas ang Cinderella. Mataas ang value. Oo, mataas. Okay. So, pagka di napasok sa budget ko, binibigay ko na sa iba. Sa inyo na yan. So, Paubaya ka. pero it means maganda kasi ganun pala talaga value nun. Kasi ilang beses na may dumaan Gets. na sa auction na parang may chance akong bumaril ng Cinderella. Lumalaban ako mga 7H lang. Usually 1K up mga Cinderella Gets. yung mga dwarfs kasi minsan wala masyadong pumapansin. Okay. Para sa akin maganda naman siya. Mas maganda sa akin yung wala pumapansin. Para ganun. Gets. So, yun. Tapos, bukod sa Disney, as time goes by, napapatalong ka rin parang nagiging interesting. Parang sarap linyahin nung ito lang Parang ganun. Gets. Nag-e-explore ka rin sa iba. Mismo. Gets. Tommy Chong, masingit ko lang, ikaw ba meron ka bang background with vintage shirt? Vintage shirt? Wala pero sa cup, vintage cup. O yun, naglaro ako ng vintage cup. Pumasok ka rin ba ng vintage cup? Naglaro ako ng vintage cup dati. Okay, tapos ano to, yung mababa pa yung value o mataas na? Yung mababa pa yung value. Magkaira tayo. Nakakakuha ako nun siguro 1.5 ata, sabihin ko na yung presyo. 1.5 to 1.8 splash na yun Splash na. Kansas University na college team. Oo, college Yun, team. ganun. Gets. Nagkakaroon din ako dati nun na black dome na D-cut. Ganun pa yung presyuhan, no? Sarap. Mismo. Kasi ako, lagi ko rin kinukwento kay Josh, ang nilinya ko naman before, college team din, kung familiar ka, sa Georgetown Hoyas. Hoyas. Iverson, kung saan nag-college si Allen Iverson. Kasi gandang-ganda ako sa logo niya na aso lang. Aso tapos kulay asul. Ako yung asul, lagi kong sinishare sa channel ko kapag nag-uukay ako. Favorite ko talaga asul Imagine mo yung combo niya na asul siya tapos logo niya aso. Minsan silver pa yung yung text niya, 'di ba? Kaya yung color combination, ano to? Diba? Kaya nung nakita ko yung Georgetown Hoyas talaga, kahit hindi ganun kalalim yung knowledge ko sa kanya, pinilit ko rin siyang linyahin. Tapos yun nga, pumasok ako nung time na mababa pa yung vintage cup nun. Nakakaabot pa ako, kami nung kasama ko si Maki. Yun, shoutout sa'yo, pre. Isa yun sa mga kababata ko na kasabay kong pumasok sa cup game. Nakakapagmanong hits pa kami nun. Ganun pa siya, hindi kaputok. Tapos yun, nung nasubaybayan kong medyo tumaas na yung value, hindi na ako nakasabay kasi grabe na rin talaga yung amount na kailangan mong ilabas kung gusto mong mangolekta. Kagaya nung sinabi mo, pre, kapag parang meron ka ng Georgetown Hoyas, syempre magiging expose ka rin sa ibang mga team, sa ibang mga linya. So, susubukan mo rin bumaril ng iba. Lahat sila, puro pataas na ng pataas yung value. Yun na, hindi na ako nakasabay. So, nakakatuwa lang, nag-vintage cup ka pala. Pero, parang same tayo, ganyan din yung way na kung bakit ako napa-out Dahil sa pagtaas din na ganun nga, hindi na rin ako nakasabay. Hindi ka na nakasabay. Kasi meron akong mga gusto talagang linya nun or team, tas gustong-gusto ko siya pero ang taas din talaga ng presyo niya nung time na yun. Gaya ng ano kaya yung pinaka gusto kong makuha nun yung D-line na Raiders na Black Dome. Napakaganda nun. Double line. Ngayon ang taas nun. Taas nun. Pag may mga nakikita ko kasi up until now, share ko lang, nakakanood pa rin ako ng mga vintage hat Yun.
Nakakanood, pre. Nanonood May pa rin bidding? ako ng, bidding. May bidding dito. Usually hindi pala bidding, may fixed price na yung live selling na. Question, pre. Ngayon ba magkano na yung mga katulad nyo, nabanggit nyo, nagigit nyo, nakakadampot kayo dati, 1.5. Ngayon ba magkano na? Pre, ito na lang, merong mga amount ng vintage shot na 500k ang presyo. Yes. May mga ganun, pre. Meron pang umaabot ng milyon. Isang hat lang to, Yun. May mga ganong value. Alam ko yung traders na pewter ata yun. Yung sinuot ni Ice Cube. Oo. Yung may metal pewter sa ganito. Yung logo is silver, 'di ba? Sa pagkakaalam ko rin silver talaga yun silver eh, 'di ba? talaga Yun siya. ang mahal nun. Oo. Tapos minsan pre may mga sumusulpot dun sa group ng vintage hat na minsan halimbawa 3 or isang collection tapos trade sa sasakyan, trade sa bahay, may mga ganun pa pre, ganun kalala pre. Ito. Ganun kalala pre. Mataas talaga ang value pre, as in. Kasi ano yan, konti lang umiikot na supply talaga. Tsaka pre, nakahawak rin kasi ako ng mga quality nun. Grabe rin kasi talaga eh. Lalo yung mga tinatawag nilang wool cap. yung mga wool. 100% wool. Oo, pre, Ang ganda napakaganda. ng texture nung tela niya. Parang may balahibo. Oo, yun. Parang may Sobrang balahibo siya, pre. Ganun siya. Yun yung isang natira sa akin ngayon na hindi ko ma-out-out. Kasi parang siya na lang yung sabi ko bago ko umexit. Ito lang yung iiwan ko. Yun, Georgetown na Sports Specialties. OG logo. Tapos wool yun. Kita ko ngayon, pre. Yun, pre. Hindi ko May maliit na aso lang sa gitna. Oo. Yun ang tinira ko lang. Tapos, ang ganda ng stitch nun sa gilid kasi silver. Malaking bagay kasi pre kapag silver stitch eh. Parang mas maangas siya tignan eh. Hindi siya parang puting sinulid lang. Silver ang ginamit. Sobrang strong niya tignan sa malayo kahit sa malapit eh. Yung pagkaka-silver stitch niya. Parang Mismo. Ganun. Parang ganyan yung kulay nung shades niya pre. Ganyan yung ginagamit na stitch. Imaginein mo pre, dark yung halimbawa yung mismong dome ng hat, black. Tapos teterno mo ng ganyang stitch. So litaw na litaw, di ba? Talagang parang fresh to. dating talaga. Tapos ang angas pa pre kasi karamihan ng mga nagbi-vintage shot na nakakasabay ko dati, talagang tiniterno nila na bagong gupit sila, tapos tsaka sila magbi-vintage shot, tapos puting damit lang, tapos tamang dikis lang na black pants, tapos Cortez, ganun pre. Hulmang-hulma pa yung cup nun. Ganun. Ang sarap pa hulmang-hulmayin yun. Oo, talagang pinapa-reshape pa, di ba? Tangina talagang inaano pa yun, pre. May mga method pa yan na ipo-faultless nila, yung para tayong-tayo yung hat, di ba? Ilalagay pa sa parang tuwalya na nakapabilog para talagang, oo, pre. Sila Maki, pre, yan, mga, ayun nga, yung tropa ko. Madalas siya mag-share ngayon eh. Yun. Nakikita ko. Mga throwback, di ba? Yun, kasabayan ko siya. Yun, ang linya naman nun, nung kababata ko na yun, Lakers. Kita ko nga. Lakers. Yun, malakas din yun, Lakers. Mataas Dati. din value, di ba? Mataas din nun. Mataas din. Ano, dinispose rin niya? May mga tinira lang siya, tapos ang reason niya, pre, kasi diehard Kobe fan sila ng airpat niya, kuya niya, pati siya. So, ang ginawa niya, nagtira siya ng ilang pieces, kahit mataas na yung value, hindi niya dinidispose ngayon. Tapos tinatanong ko siya, pre, bakit hindi mo pa binibenta? Sabi niya, kay Kobe na yan eh. Sa panganay niya. Tapos, pangalan ng panganay niya, Kobe. Di ba? Tapos ngayon, parang, once nagbinata daw si Kobe, meron siyang gagamitin. Kulit eh, di ba, pre? Ang kulit eh, di ba? Bitaw siya noon. Kulit, pre. So, nakakatuwa lang. Tangina, ito kasi si Tommy Chong, pre, syempre, hindi naman natin siya ganun kadalas nakakasama, di ba? So, ngayon, nagkakwentuhan tayo about sa vintage shot. So, bukod sa vintage shot, yun, hindi ka na pumasok ng vintage shirt, di ba? Oo, hindi na ako Okay. nag-trade sa shirt. Pero meron din bang time sa'yo na gusto mong pumasok sa vintage shirt? Or minsan, halimbawa, since nakakasama ka namin ngayon, naku-curious ka rin ba sa kanya or wala pa dun yung parang, kumbaga, isip mo? To be honest, curious naman ako lagi sa lahat ng bagay. Lalo pag yung parang something cool tsaka something
ano ba siya, paano ko ba siya Maangas para tignan? sa'yo. Maangas para sa akin. Okay. Nagiging curious talaga ako minsan talaga palatanong ako ganun eh. Kapag gusto ko yung bagay, gusto ko malaman yung ganito o yung ganyan, tatanungin ko lang tatanungin, mas palatanong ako. Ganun. Gets. Oo nga. Masasabi ko rin pre, hindi malabong pumasok to or baka nandun na nga rin siya. Kasi, dinispusan ka nga niya ng vintage na Disney sweater eh, di ba? Sa'yo nga pala galing yun. Mismo. Oo, yun nga pala, di ba? So, Tsaka nag-send sa akin to nakaraan. okay. Angas din yung hat na Disney Pooh. Winnie the Pooh na vintage shot. Mas parang plaid yung design niya, pre, na red, yellow, brown eh, no? Tapos may pulang na naka-embroidered, no? Pre, Angas, pre. medyo pasingit lang ako kasi hindi ako ganong aware sa Disney tsaka sa mga characters nila. Si Winnie the Pooh ba is part ng Disney? Alam ko, part pa rin siya. bear, pre. Oh, kilala ko si Yellow. Winnie the Pooh pero medyo hindi ko alam kung yung pasok siya sa ganitong kategory. Kagaya halimbawa pre kapag sa mga DC tsaka sa mga Marvel. Hindi ko alam kung sino yung mga superhero na pasok dito. Medyo nalilito ako. Hindi kasi ako ganun ka into sa kanila eh. So yun. Ako rin eh. Ikaw din. Gets. Pinapasa niya sa akin eh. Okay. Mismo. May market tayo nun eh. Okay. Ay, ito pala pre. Speaking of market, nakakatuwa na na-bring up mo siya. So, pagdating sa vintage shirt ngayon pre, masasabi mo ba na nasa collecting season ka or nag-a-out ka rin? Ano ba siya? For the sake na talagang gusto mo lang na meron ka nun? Or merong halong business side? Ayun pre. Thank you for that wonderful question, pre, no? Bakit pre? Sa akin, ako, pre, sa vintage, hindi ako strict unlike sa ACG. Kung may kumuha, bibigay ko. Okay. Ganun. Unlike sa ACG, pinag-iisipan ko pa talaga kung ibibigay ko. So, more on pag sa vintage business. Business and pleasure kasi nagagamit ko eh. Napapamorma mo. Oo napapamorma ko eh. So, since meron siyang side na napapamorma mo siya, mostly lang kinukuha mo siguro, puro size mo. Oo, pre. Yun ang requirements ko naman. Paano kung may umabot sa point na, or ito pala, meron bang moments na maganda yung piece pero hindi mo size, pero makikita mo profitable, tas Oo. kinuha mo? Oo. Okay. Marami akong piece din na hawak na hindi ko size. Ang dahilan, hindi ko sila sinadyang kunin. Nakukuha ko sila lang kasama sa bundle. As freebie or talagang, Kunwari, may hinabol akong piece. okay, Binandle niya. So, medyo tumaas presyo. Talagang habulin ko yung gusto kong usually kasi sinasama nila sa size ko eh. nile-level up. Yun, Nile-level up. Sa mga hindi nakakaalam, nile-level up. Nile-level up. Para tumaas yung presyo, magsasama sila ng extra piece. Kung gusto ko talaga yung isang running piece, Mapipilitan ka. habulin ko talaga. Okay. So, nakakatuwa lang pa rin, balikan ko lang yung sinabi mo kanina na binulungan kita ng ilang beses na di ba pre, Oo. na manood ng bidding, yan, ng mga auction, lalo pagdating sa vintage shirt. Ako naman, may side kasi ako na natututo ko about iba't ibang brands eh. Kaya ako nanonood ng auction pre, ng mga bidding ng mga vintage na damit. Kasi doon talaga napapaliwanag bago i-run yung isang piece. Ganito yung tag Mismo, niya, pre. ganitong taon siya. Usually nababanggit pa kung from what year tong tag na to. Tapos natututo rin ako about sa licensing, yung mga ganun. Natututo rin ako kung ano yung tela minsan, di ba? Sa stitching. Basta marami. Kaya mas nakatingin ako sa side ng knowledge compared sa pagbili kapag ka nanonood ako sa Mismo. auction Mismo. pre. Ako naman pre, share ko lang. Ikaw, napansin ko sa mga technical ka kung paano nabuo yung shirt. Okay. Ako naman, kung ano storya ng shirt. Kung ba't may ganyang shirt, sino yung nandyan shirt, ano yung ginawa nung naka-design doon. Yung story pre ng shirt, yun yung gusto ko ngayon doon sa vintage. Gets. Bonus na lang yung kung hard tag ba, kung single stitch, kaya kahit mga printed. Kinukuha mo. Kasi ano ba yung story ng shirt na yan? Pero mas nagets ko ngayon yung logic mo ng pagbaril. Kasi every time na meron kang nakukuwang piece, gaya kanina, di ba? Parang tinanong ko sa kanya, hard tag pre. Tas nung nalaman ko na parang official printed tag lang, medyo
Nalungkot ka. Oo, nalungkot ako. Tangina, ba't binaril mo pa yan? Ba't kinuha mo pa yan? Mismo. So, yung pala yung reason mo. Story ako nung peace. Gets? Pero maganda nga rin maganda rin, lagi rin kino-consider yung point mo dapat. I mean, malaking factor siya rin na i-consider kung gusto mong mag-invest sa vintage piece. Kung Okay. hardtag ba, kung single stitch. Masasabi ko isa siyang malaking factor kung gusto mong mag-park ng pera sa vintage. Gets. Ako pre, siguro kaya parang mas into ko sa mga hard tag. Kasi kapag nag-uukay ako, medyo nakonekta ko lang. Baka kasi mamaya makakita na ako ng ganun pero hindi ko alam kung anong piece pala yun. Tapos malampasan ko lang siya. So sayang yung chance na meron na pala akong opportunity para makuha yung ganung item. Tapos wala lang akong knowledge sa kanya. So papalampasin ko siya, hindi ko siya makukuha. Yun. Kaya as much as possible, gusto kong ma-expose sa iba't ibang hard tag. Yun. Para kapag kalimbawang nag-uukay ako or tayo, meron man akong makitang ganun, uy, alam ko to. Pwede ko tong either i-flip or pwede ko tong i-PSG kasi alam ko yung kumbaga value nito. Yun. Kaya siguro mas nakatingin ako sa mga ganung side. Tapos isa pa pre, kilala mo naman ako mas lamang sa akin ng vintage eh. Compared sa modern eh. Lalo sa pagdating sa pangongolekta Hater ng to eh, modern. Hindi naman pre, hindi naman ako hater. Hindi naman ako hater pero mas yung love ko mas lamang. Modern ka nga eh. Ito, di ba? Modern nga to eh. Ayan. So, okay, pre, go. Sorry. So, ngayon pre, mas lamang lang siguro yung appreciation ko pagdating sa vintage pieces. Kasi, the way ko sila tignan, parang part of history na sila eh. Di ba? Parang na-preserve pa sila ng up until now na, alam mo yun, pwede namang, baka hindi na sila dapat magamit kasi ang tagal na nila. Pero, still running, di ba pre? Vintage talaga to, nakakabaliw yun. So, ngayon pre, move tayo kay Tommy Chong naman pre. Kasi I'll pass the mic. gusto ko lang malaman yung mga take nito pre pagdating sa pagpasok niya sa mga luxury. Kasi isa rin ako pre, bago ko lang din pagsalitain to si Tommy Chong pre, alam mo naman pre, meron din akong background sa mga luxury pieces na lagi rin kitang iniikayat na pre, kunin mo yan, pwede mong ma-flip ng ganito yan. Ginaganon ko siya palagi pre, sugalan mo to, kunin mo tong piece na to pag nasa Okayang kami. Tapos lagi siyang nagpa-pass up. Tapos magugulat siya, na-flip ko agad ng pwedeng kinabukasan, ng mas mataas yung amount sa kung magkano ko nakuha. So ngayon, yung curiosity ko pagdating sa luxury items, mataas din. Kaya gusto din kitang makakwentuhan. So, ngayon, to start, paano ka muna napasok sa luxury pieces? Napasok ako to luxury pieces kasi dati gumagamit din ako nung ibang mga luxury items eh. Gaya ng? Gucci, meron akong Gucci dati. Meron akong... Kaya pala kamukha ni Gucci Mane pre. Ano ba yung meron ako na bigay ng tita ko? Actually, bigay lang siya sa akin eh. Hindi talaga ako yung mga kumukuha. Siyempre, hindi ko pa siya afford dati. So yun. Pero ngayon na pre, parang ganun pero ngayon. Moving forward sa tanong mo. Ano ulit yung tanong mo? Pakiulit niya. Paano ka napasok sa sa luxury items? Oo. Ayun. Napasok ako sa kanya kasi nagustuhan ko yung income niya. Hindi na ako makikipaglokohan kasi may positive income talaga siya sa likod niya eh. Na kumbaga dito sa shit na to, hindi ako magugutom dito pag pinurso ko to, kapag minove ko to, kapag kinonsistent ko yung galaw ko dito sa naisip ko na to. Kapag nakuha ko yung algorithm ng game, baka mas gumanda yung flow nung shit ko dito. Okay. Kumbaga nagpaka-positive thinking lang din ako na meron akong mapupuntahan kapag nilinya mo siya. Pero paano yung pre? Limbawa, ang nangyari ba nasa Okayan ka tapos may nakita kang isang luxury bag tapos naisip mo na lang na may future to pwedeng authentic to tapos kukunin ko Paano bigla kang nakapag-decide na bibili ka ng ganitong item tapos ipi-flip mo siya? Naalala mo ba yung kung paano nangyari yun? So, nasa akin na rin kasi yung ganung 'di ba? Sabihin natin na nagfi-flip talaga ako ng mga
Streetwear. items, streetwear, ganyan, kung ano-ano man yan. Kaya nung nakakita ako nung mga Lux bag sa Ukayan nung pumasok ako, bukod sa nakita kong steel price siya, Okay. ang laki nung potential na nakita kong price niya. Kaya sabi ko, try ko kaya to. Why not kung subukan ko siya, 'di ba? Kasi yun nga, naka-look forward ako sa Profit profit din eh. Business side. mismo. Paano mo nalaman nung time na yun na legit yun? Yun, shoutout sa mga kuya natin dyan, especially kay Boss Joe. Siya ang unang tumulong sa akin na makapag-legit check ng mga Lux items. Ng Revive Culture? Yup. Shout Revive out, Boss Culture. Joe. Boss Joe pala to. Boss Joe. Okay. So, siya yung napagtanungan mo about sa mga legit checking. Yes. Okay. Gets. Dahil lang din yun nung first meet natin nung first gathering nung ACG. Nung nagkita kami. Yun. Okay. Parang nagkaroon kami ng konting usapan. Alukan. Sabi message na lang kapag ka merong ganto ganyan. Ako naman si business minded na gusto pumera. Pag uwi ko sa amin, naghanap ng pwede kong mapapasa. Para as a connection na lang din. Yun, ganun yung ginawa ko. Tapos nagtuloy-tuloy na. Nagtuloy-tuloy na siya. Gets. So, naalala ko lang pre kanina kasi meron siyang nabitaw na dati pa lang nagla-luxury items ka na. Tapos nabanggit mo nga Gucci pa eh, di ba? Ano to? Bag din or ano siya? Shirt. Shirt. Okay. So, Shirt. nung mga time na yun, may idea ka na ba ng mga luxury yun or parang wala pa lang sa'yo? Wala talaga eh. Gets. Pero alam ko lang yung brand niya, pero hindi ko alam kung ganun na ba talaga yung tingin ng mga tao dun sa brand na yun, na ganun pala siya kamahal or what. Kumbaga wala talaga akong idea. Ang alam ko lang yun, ganun yung brand nun. Yun lang. Yun lang. Gets. Kulit eh, no, pre? Tapos mga ilang taong ka nito? Maalala mo pa ba? Siguro mga Bata 12 ka years pa. old, 13, ganun. Oo, tangina. Kahit ako, wala pa akong idea niyan pagdating sa mga brand. Pero for sure, pre, may nakikita ka sa inyo na may nag-rock ng mga ganong pieces para maging familiar ka. Meron naman, meron. Sa mga family mo? mag-anak ko, oo. okay. Gets. Kaya pala. Mga 12 years old. Ako pre, masasabi ko nung mga ganong edad, hindi pa rin ganun kalakas yung kumbaga pagdating yung taste ko pagdating sa passion sa kung paano ako pumorma. Mismo. Yung, pero meron lang akong mga pieces na gusto pero more on hindi pa ako sa brands nakatingin nun. Parang mas iisip ko sa halimbawa parang kapag gusto kong pumorma, gusto ko denim yung pants ko pero regardless kung anong brand pa yan. Yung palang gusto ko Sa white ngayon, shirt ako. sa ngayon? Hindi, nung mga time ng 12 to 13 years old Yes. ako or kahit mga hanggang early 20s ko, mga ganun. So, nung mga time na yan, parang hindi pa ako nakatingin sa brand niyan. Mas nakatingin lang ako na bubuuin ko yung forma ko na dapat, yun nga, halimbawa denim pants, tapos gusto ko pwedeng white shoes, mga ganun-ganun, general pa. Yun. So, medyo naalala ko lang kasi nabanggit mo, parang wala ka pang ganun ka idea about sa brand na yun eh. Yun. So, ngayon pre, nainitan na ako. Sobrang sakto na ang lumalabas na ang haring araw talaga. Mismo. Pero, kung sakali pre, meron pa ba kayong ibang mga pieces na gustong kolektahin or pasukin bukod sa mga yan? Kasi ngayon pre, nasa vintage shirt ka na eh. Or parang halimbawa, gusto mo rin ba tumawid ng Lux? Oo. May chance din na ganun, pre. May nababanggit ako rin, yung kinukuha mong brand, Na, yung Vivienne. okay. Kung papasok ako, yun yung Gusto mo yun? lilinayin ko. Gusto ko yun. Gets. Vivienne. Ako rin pre, gusto ko rin yung aesthetic nung item na yun. Tapos maganda pa yung quality. Mismo. Kasi ng logo nun eh, no? Logo ka doon, yung logo dun, ni-reach out ko dun. Tsaka maganda rin yung kwento nung mismong si Vivienne Westwood. Sino mo naman, pre?
Wala, Alam mo naman sa amin magaling yan. lang siya as a designer para sa akin. Maganda yung principles niya pagdating sa pagde-design. Tingnan mo, nakagawa nga siya ng parang branding na kapag nakita mo yung kahit iba-iba yung kulay ng pattern, pero parang, Viviento. oo, bibento. So, isa pa lang yun eh, di ba? Parang tumatak na siya sa'yo na kahit iba-iba yung kulay, pero nakita mo na ganun yung pattern ng Logo. design, or kahit yung logo, di ba? Minsan nga, kahit Bibento. wala pa yung logo eh. Hmm. Parang Viviento Basta dun sa kulay nung pattern Oo. eh, di ba? Ay, dun sa parang kung paano yung pattern niya, yung linyahan eh. Yun. So, much respect Sige nga. kay Biben. Tapos, meron akong gustong itanong eh, nakalimutan ko lang eh, nung bago yung about dun sa Lux item eh. Or, yung pala pre, gusto ko lang din i-share sa inyo na itong tropa ko, magkakaroon siya ng first ever, ano to pre? Salang, di ba? Salang sa auction, sa bidding. So, ayan. So, gusto ko kayong Tangay na, no? officially i-invite para kung sakali bumaril kayo sa mga pieces niya, or yun, nood lang kayo kasi ako pa rin looking forward talaga ako dun Thank na you. matuloy Thank you. yun kasi, di ba nga pa rin nung binalita mo sa akin yun, excited ako. Kasi, Oo. Gulat nga ako ba? Ba't na-excite ka? Parang, Babaril daw agad 200 ship. babarating kita doon, pre. Babarating kita doon. Hindi, pero, na-excite ako, pre. Kasi, una, pre, dawi ko siya tignan, bagong move yan para sa'yo eh. Mismo. Eh, syempre, every time naman na gumagalaw ka ng bagong galaw, lagi yung merong bagong learnings na kasama eh. So, ngayon, pre, dawi ko siya tignan, mas mag-improve ka pagdating sa knowledge mo sa iba't ibang pieces. Tayo rin naman yung makikinabang eh. Mismo. Channel ko, channel mo, channel natin, di ba pre? Kasi mas may explore tayo sa mas maraming items. Yun nga, yun nga. Ayun. Kaya na-excite ako. Gets. Actually, pre, hindi ko naman talaga na-expect na papasukin ko yung industriya itong flippings ng used or second hand clothes eh. Okay. Pero tangina nung napasok ko, tangina. Okay din. Then yun, balik tayo sa auction. Yun, thank you, Pre, pre. officially invite mo sila. Yun nga, thank Kung you, pre, sa saan and chance. kailan. Oh, So, pre. sana ma-upload to ni Mike bago mag-April 21. I-upload ko na agad to mamaya. Ganun kabilis yung tropa ko, guys. Nire-remind lang kita, pre. Eh, no? anong date pa lang ba ngayon? Una na ba? March 30 pa lang. Oh, March 30. And yung set mo, kailan na ulit, So, pre? kita-kits tayo, guys, sa April 21. Sa ano to, sa TikTok. 10 p.m. to 12 midnight. Tama ba? Basta, 10 2 hour to set? 12. Oo. Tangina, pre ah. Ang dami siguro ng pieces na... Oras pa ng mga sniper yun ah. Ano to, April 21. Kita-kits tayo doon sa TikTok kay Boss Pau ng That's Mint. Yon. Okay. Check it out niyan, That's Mint. So, kita-kits tayo doon. Ano naman, pre, mag-share lang. Gusto ko lang mag-share ng mga pieces doon, pre. Yes. Gusto ko lang magyabang na, meron ako nito. Kung gusto nyo, barilin nyo. Mga ganun. Okay. Hindi, joke lang. Pero yun, more on sharing pieces lang ako. And yun nga, pre, nabanggit ko kanina, may bagong nililinya. So, may bagong community. Okay. So, napansin ko yung community ng vintage. Okay din, pre. Okay din yung mga tao. Tangina. Marami rin silang kwentong nasishare din nga sa mga pieces nila. Kaya gusto ko lang rin mag-share ng mga kwento kung ba't tayo rin una-una is ibibida ko talaga doon pre mga ACG natin ng mga vintage. Okay. May ganito rin na i-open ko rin sa kanila. Okay. So more on ganun lang plano ko doon. Bukod sa Magyabang talaga ang plano mo doon. kung ganun yung titignan, oo. Magyabang talaga. Pero kung makabenta, mas masaya, pre. Kung makabenta, di ba? Bakit hindi? Gets. And yun. Yun, kita-kits doon guys. April 21. Kulitan lang doon. Pre, naalala ko lang nung nasa biyahe tayong tatlo kahapon. Tapos parang napansin natin na grabe yung lakas ng vintage shirt ngayon. Sobra, pre. So, dati pa naman, malakas na talaga. Kahit na nung bago pa lang tayo Hindi pumasok. namamatay, pre. Hindi Oh, namamatay. kahit bago pa lang tayo pumasok, 'di ba? Syempre, respect sa mga nauna sa atin, 'di ba, pre? Kaya nga may matataas ng presyo eh. Oo, hindi lang naman porket ngayon tayo naging into, ngayon lang lumakas eh. Hindi eh, hindi talaga dati pa lang malakas na eh. Mismo. So nakakatuwa lang ngayon na parang mas exposed pa sila sa iba't ibang tao, 'di ba? So kagaya nga nung nangyari rin kay
paring G. Angas eh, no? Di ba, pre? Parang, kayo ba, ano bang take nyo dun? Nagsibili ng malulupit na vintage pieces. Ako kasi pre, si paring G, ang appreciated ko siya bilang ano pre, na-appreciate ko yung being appreciative niya sa mga bagay na may value din. Gaya Mahilig, ng, mahilig siya sa mga art pieces, na mga one of one. pre. Pre. Nakikita ko nga sa kanya yun, Oo, pre. kaya ang angas. Angas nga, pre. Oo, yun. Kaya, alam niya rin, na-appreciate niya rin yan. Kahit mataas value niyan, alam kong malupit, alam mo yun, ako lang meron yan, parang gano'n. It's, Parang nabavalue nila, kasi mga watch guy eh, di ba? Sa watch guy din, parang iba rin pagka vintage or limited pieces lang yung nasa wrist mo, di ba? gets. Mas nayayabag nila, unlike yung pag magkakamukha na kayo, iba pa rin yung rare yung sayo. Okay. So, Ako, pre, okay lang ako ng okay, pero wala talaga akong idea kasi sa watch eh. pero okay, Hindi okay. ako ganung klase ng tao kasi merong akong time sa buhay ko na nag-decide ako na hindi na ako magre-relo eh. Meron akong ganun eh. Ang bigat na decision eh, no, The pre? fuck? Oo. Naiwan ko yung relo ko. Yun, Bakit pre? Pakashare naman. medyo something personal yung reason, pre. Pero yun, nung sinabi ko na mag-i-stick na ako dito sa gold bracelet ko na to, hindi ko na siya titernoan ng relo. Yun, sabi ko, basta hindi na ako magre-relo talaga. Pero nabali yun, pre. Mismo. Nabali yun. Ayun ang kagandahan dun sa kwento. Ayun yung plot twist. Ayun yung plot Yes. twist. Nabali yung, kumbaga, commitment ko na yun sa sarili nga, ko. no? Okay, pre. Diba? So, nabali siya nung meron akong parang nagkaroon ako ng chance na makakuha ng vintage na ACG watch. Damn. Yun. Tapos, yun, nakuha ko yung piece na yun. Tapos, ang kulit kasi nasundan pa siya. So, dalawa na sila ngayon. Pero ito na naman, pre, another plot twist. Okay, okay. Yung relo na yun, pre, yung dalawa na yun, di ko talaga sila ginagamit. So, mas lumamang sa akin yung side na mag-stick pa rin ako dun sa hindi ako magre-relo. Gusto ko lang na meron akong ganong items. Yun. Gusto ko lang na anytime, kung gusto ko silang makita, kung gusto ko silang kamustahin, ano na bang lagay nyo dyan? Ano nang oras nyo dyan? Magkaiba kayo. Parang ganun. Gusto ko lang, nandyan lang sila. Tsaka, yun nga, syempre, bumuo tayo ng community ng ACG heads eh, di ba? So gusto ko lang, meron akong ganung items para anytime pwede kong ma-share dun sa mga, alam mo yun, parang sa mga kapwa ACG heads natin. Pwede kong maipakita, pwede kong halimbawa kapag may meet up, personally, alam mo yun, mahawakan nila, ma-feel nila. Yung pinapasuot ko nga nung event eh, di ba? Parang, yan, ganyan yung feeling. Tapos pre, share, ewan ko kung ano lang dito, kung pwede ko i-share eh. Kasi nababanggit mo dati, cut mo na lang ano pre, about kay Step. Parang Okay. nakikita mong pwedeng gamitin ni Step 2 eh. Cut na natin yan, pre. Pero yun lang. Oo, pre. Cut na Yun. natin yan, pre. Pero isa rin yun sa reason, pre. Yes. Isa yun sa napakaraming reasons. Gets. Yan. So, ngayon, pre, since nakapag-usap-usap na tayo about sa, vintage shirt, luxury items. So, sa totoo lang, pre, ako, settled na ako eh. Hindi ko alam kung dapat na ba natin i-end. Pero siguro, kung meron man kayong tanong sa akin, sige, baka kasi sabihin nyo ako yung puro tanong eh. Di ba? Para bago man lang natin to i-wrap up, mas maganda yung episode natin. So, yun lang. Di ba? So, baka meron kayong gustong itanong, pre, or anything. Sarap ng kwentuhan natin dito eh, no? Tangina. Sobrang payapa eh. Mismo, pre, ang ganda ng spot, tapos mas na-appreciate ko na ng abilad ako. Ayun ang next natin gagawin pala, pre, magbibilad. Mismo. Yun. Ewan ko lang din, pre, kung na-share ko na dito sa channel na every time na naliligo tayo sa mga ganito, sa mga dagat, di ba, lagi rin talaga ako nagbibilad. Kasi lagi kong naaalala yung advice ni Tito Ronald ng airpot mo, pre, na every time daw na may chance kayong maligo sa mga ganito, magbilad daw talaga kayo para pagbaba nyo ng Manila, halata na, uy, nagbakasyon to ah. Parang ganun. Nagbakasyon to ah. Kaya, nung narinig ko yung pre, talagang papaitim nga talaga ako. Kaya, naalala mo ba rin nung nasa La Union tayo, di ba?
Tangina, alas 7 ng umaga, nandun na kami sa dagat hanggang alas 2. Oo, hanggang sunset pala. Kumain lang kami. Tangina, papaitim talaga ako. Ina-achieve pa namin nun yung kulay ng mga server no, pre? Kaso ang hirap abulin Na may isang araw lang. Ayun pala, naisip ko na itatanong ko. Ano Okay. yung isa sa pinaka nagustuhan mo or pinaka naging epekto sa'yo ng ACG? Bakit ACG yung nilinya mo? Or naisipan mong i-collect, lalo na yung mga vintage na ACG? Damn, good question. So, sa totoo lang, pagdating sa ACG, ang naka-impluwensya talaga sa akin si Josh eh. Kasi meron siyang isang long sleeve na ginamit niya habang nagja-jogging kami. Yes. Tapos ngayon, araw-araw jogging kami nito. Sabay kami. Ginigising ko siya. Talagang kinakalampag ko. Tangina pre, gising! Dalo talaga. Ginaganon ko siya. Alas 5 ng madaling araw. Tangina, bangon dyan pre. Ginaganon ko talaga siya. Tapos, nung preparing na siya, ayun, matagal ko nang, kumbaga nakikita sa kanya yung long sleeve na yun. Yes. Pero, parang ang nangyari ata, merong isang chance na nauuna siyang tumakbo sa akin tapos nasa likod niya ako. Mhm. Tapos nakatingin ako sa back hit nun. Yung back hit nun, yung tattoo mo. Yes. Yan, yung si Hikeman. Pero ito, Bigfoot to, pre. Ito si Hikeman. Oo, yan, Ito yung si sa kanya nga. Hikeman eh. Hindi, ito yung akin. Ano yung design nung Ito. long sleeve mo? Ito. Yun. Bigfoot. Tapos parang sabi ko, pre, ano ba yung ACG na yan? Collab ba yan with Nike? Tapos yun, tangina, in-educate ako ni Gago kasi kinalampag ko siya eh. So, Parang makinig ka sa akin, newbie. Parang ganon. Makinig ka sa akin, kid. Parang ganon. So ngayon sabi niya, pre, ang ACG, linya yan under Nike. Ganun pa siya. Tapos, ang meaning niya, pre, is all conditions gear. Yan, gumaganon-ganon siya noon. So ngayon, parang ako, parang, okay. Tapos parang, about saan siya, pre? Sabi niya, ayun yung linya ng Nike for outdoor. Yes. Yun. Tapos, yung tanong mo na bakit vintage yung kinukolekta ko when it comes sa ACG, ako kasi kahit naman hindi sa ACG, ayun nga, in general, mas na-appreciate ko talaga yung mga vintage items. Vintage hat, vintage shirt, yun. Nagkataon lang na itong mga ACG line, meron din pala silang mga vintage pieces. So, mas nilinya ko yun. Kasi ang take ko palagi, mas maliit yung chance na may kagaya ako eh. Yun. Lalo ngayon, hindi sa pag-ano pre, yung tsinelas ko. 1998 na ACG to pre. Niyabang sa akin pinakita, hinubad kanina eh. Dated Check mo na pre. lang. Dated. Pinakita ko sa kanya yung date. Yung swelas, pansapatos. Papakita pa ba? Papakita pa ba? Pansapatos oh. Oo. Diba? Oh, may orange pa pre. Kanina pre, dun sa pababa, nakita ko, nagsihawak kayo eh. Kumapit kayo sa puno. Ako pre, dire-diretso lang. Dire-diretso lang ako kasi makapit eh. Nagbibideo pa yan ha. Oh, nagbibideo pa ako nun. Oh, wala eh. Pero yun pre, na-tsempo lang na meron lang ding vintage pieces ang ACG line Nice. na mas kinolekta ko compared sa mga modern. Kasi sa akin din may halong challenge yung pangungulekta eh. Lalo kapag, Ng vintage. oo, Mismo. kasi hindi mo sila araw-araw makukuha, hindi mo sila araw-araw nakikita kahit san-san. So merong halong part na may thrill sa pangungulekta sa kanila. So yun, ayun yung sagot ko dun sa tanong mo. Tapos isa pa, malaking impact kasi sa akin yung pagiging adaptable, pagiging flexible na tao eh. Ganun eh, na parang tangina lagi kong sinasabi kay Josh, pre, mas maganda kung yung personality natin, kung sumabay man tayo sa mga panggeto na lugar, kaya nating makihalubilo sa kanila. Kung ilagay man tayo sa sosyalan, kaya rin natin. Ilagay man tayo sa ganitong environment, kaya nating mag-adapt. So ngayon, parang ganun ko kasi nakikita si ACG. Tangina, kaya nga ACG, all conditions gear, kasi panglahatan talaga siyang kondisyon eh. Tapos ako, magsasalita ako based sa experience ko na tangina, ilang bundok na ba yung ginawa nating akyatin pre. Although dito lang tayo madalas, I mean nature trip. 'Di ba kung saan na tayo umabot, laging ACG ang gamit ko, laging hindi ako pinapahiya. And nagiging honest din naman ako kapag may mga times na parang nagiging parang hindi ganong
functional to ah. Mhm. Yun, may mga ganun din naman. Siyempre, hindi ko lang din siya binibaby na parang puro magaganda lang yung sinasabi ko. Kaya nga minsan pre, naiisip natin, dapat ganitong string nilagay nila dito, di ba? Oo. Nasi-check natin, di ba? Na parang compartment tayo ng creative direction ng paggawa ng Oo. item na yon. Dapat ganito, dapat Dapat ganito. ito yung bulsa nito. Oo, ganun. yun. Tangina, masyado ng ulol eh, no? Masasabi mo bang crazy yung gumawa nung mga designs ng ACG? Masasabi ko, oo. Masasabi ko, oo. And ibabalik ko lang din sa iyo yung tanong. Kasi, actually, pre, kaya niya yan natanong kasi siya nakikirazy yan eh. Binanggit niya sa atin kahapon eh. Bakit ba? Bakit ka parang nakikirazy yan sa design, sa mga nilalabas ng ACG? Yun nga, balik ko lang din sa tanong nyo kanina yung about sa vintage, kung papasok ba ako dahil sa curiosity ko sa kanya. Okay. Ganun din ko siya pinasok yung ACG dati. Kaya nung nagkaroon na ako nung ACG pieces before, nung hindi pa tayo magkakakilala nun, nung hindi ko pa rin alam na nagko-collect na kayo ng ACG. Okay. Kinuha ko yung pieces na yun kasi nga dahil sa curiosity ko na Nike, tas ACG, ano yung nakasulat na to? Eh ako naman, hindi pa ako lagi si search nun eh. Hindi ako mahilig mag-search nun. Si tanong-tanong lang ako eh. Hindi ako pala search na tao dati eh. Okay. Ganun. Kaya, nung kinuha ko yung pieces na yun, na hindi ko pa alam na ACG, All Conditions Gear yung meaning niya, hindi ko pa siya alam, wala pa akong idea. Meron kasi yung nakuha kong item na yun, yung ano eh, yung may, para siyang check sa ganito, may check siyang maliit sa ganito na t-shirt. Tapos, ano ba yung logo nun sa unahan? Nalimutan ko na yung Dry fit? pinakaunang, dry fit siya eh. Dry fit pa siya nun eh. Hindi pa yung mga ganitong cotton yung nakuha ko. Okay. Tsaka mura. Okay. Mura ko lang siya din nakuha nun. Kaya sabi ko, okay ito nga Nike. Eh ako dati kasi, nung share ko lang, nung unang pumasok ako sa thrifting community, basta Nike nasa isip ko, kunin ko. Oo, alis kahit alam kong matatambak na lang sa kwarto or sa stock room ko. Wala eh. Basta Nike, kinukuha ko talaga yan. Hanggat sa yun na, mali pala, hindi pala dapat ganun. Hanggat sa umabot sa point na yun nga, nakakita na ako ng ACG. Mas na-curious ako doon, mas chinek out ko yung mga release nun. Tapos doon ko napansin na, parang ang typical naman, ang crazy nung design ng mga to. Nag-stand out Kakaiba. siya, no? Oo, yun yung mas nakita kong kakaiba para sa akin sa ACG eh. Ikaw ba? Sa akin, isa rin yun na ACG yung pinaka nag-i-stand out na linya ng Nike para sa akin. Para sa'yo? Oo. Kasi malawak yan eh. May Nike SB, Dami. merong Basketball. Nike Golf, basketball. Sa akin, ACG agad, tangina. Okay. Bakit pre? Sige nga, i-lecture mo ulit kami, mentor. Una, pre, colors agad. Alam nyo naman, ma-into colors ako pag forma. Gets. Binati ko nga kanina yung mga suot mo. Di ba? Ayan, katulad nito, mga something statement. Doon tayo nagkakaano, pre. Ikaw, more on timeless kay. Pero pares tayo ng mahawak ng timeless piece at statement piece. Okay. Yun ang na-observe ko sa atin dalawa. Ikaw, more on, yun nga, malinis, timeless, ganito lang yung kulay. Ako naman, mas na-attract ako sa, parang mas lamang ako, mas na-attract sa shocking colors, mga ganun, pre. Gets. Kaya pala yung mga pieces mo lalo lately, no, pre, yung mga Dragon Ball mo. Oo. Ayun, nakikita ko nga, pre. Kaya Yun. pala. Pero masarap kasi sila i-partner sa timeless kung may ano ka lang na pants, alam mo yan. Yes. Pero going back to the question, ACG pre talaga pinakamalupit na linya ng Nike. And crazy. Hindi, siguro kung isipin ng Nike, mag-hire ka nga ng mga malilikot utak, di ba? Patakbuhin nyo tong ACG, di ba? So, angas nun, parang para sa akin, angas naman nun, kakaiba. Looking forward nga tayo dun eh, di ba? Na sana mabot tayo sa Nike Philippines. Yo, Boss G! You know who you are. Andito lang kami, andyan ka lang. Sana umabot sa point na, alam niyo yun, mapansin yung community natin. Tapos, magkaroon tayo ng some sort of collaboration sa kahit paanong paraan, di ba? Yun, laking bagay sa akin. And alam ko sa atin, di ba? Yun. Tapos, alalan din, siguro bago lang din natin to i-wrap up, pre. Ako,
Second emotion lang ako sa sinabi mo. Para sa akin, pre, ang ACG rin ang best line ng Nike. Kasi, agree tayo lahat. ako kasi, pre, alam nyo naman ako, medyo ma-research ako pagdating sa, halimbawa, sa isang piece. Tapos, bakit kaya nakalagay dito? Cars 40, yung mga ganun. Yun, parang hindi mo agad maiintindihan eh, di ba? So, kailangan mong i-search, bakit ganyan yung nakalagay na design dyan? Ano ba yan? So, ang ganda lang kasi usually pangalan sila ng bundok, mga ganun. So, mas lalalim yung reason mo na, damn, merong story behind kung bakit nila nilagay yan dyan. Hindi yan yung parang mema lang. Hindi yan ganyan. Di lang for the sake na magka-design lang yan. Oo. So, bakit kaya merong isang design na parang chameleon yung design niya tapos may suot siyang vest ng Nike ACG. So, ngayon, parang kung makikita mo, parang baka cool lang kasi tignan. Pero, tangina, meron palang reason behind that. So, isa palang research yun ng ginawa ng Nike ACG team para, alam nyo yun, Matrack yung mga iguana. oo, para, Tapos talaga may mga specific material silang kino-consider kasi madalas sumaside sa lupa yung ano nila. So, adaptable materials yung kinabit nila sa iguana. Kulit, no? So, nakakatuwa lang na laging merong story behind Correct. sa materials tsaka sa items. Ako din, share ko lang tungkol dyan yung katulad nga nito, yung mga gusto natin puntahan. Meron din sa ACG, di ba, yung mga design nila na parang nature trip din, nature vibes din. Tulad nung Oregon, yung Oregon Lake. Oregon Lake. Ang ganda nun. Back and forth na print. Sobrang laki nung Naalala ko parang modern yan eh. nagkaganon ako. Oh, pero tsaka di maganda yan, pre. Pero maganda nga yan. Pag nagkaroon ng malaking size na magkukuha ko. Modern. Tapos ano pa, pre, isa pa, parang nakakatuwa rin linya yun yung ACG. Kasi, medyo babanat ako ng English, pre. Sige, Go sige, ahead, sige. my friend. Go ahead. Just when you have thought na alam mo na lahat. But wait, there's more. Oh, shit. Laging mayroong lumalabas na kala mo ang lalim na nung knowledge mo pagdating sa mga pieces na tangina, kala ko nakita ko na lahat. Tapos may biglang susulpot sa carousel, may biglang susulpot sa Facebook, sa IG. Instagram, Mismo. kahit saan na. Fuck, ano to? Nakalampas ah. May ganito Ngayon ko lang pala. nakita to, Oo. may ganito pala. Oo, So, rin. ayun yung parang nakakatuwang side na parang, tangina, medyo hinahumble ka niya. Sa paraan na, tangina, hindi pa ganun kalalim yung alam mo. Na parang marami ka pang hindi nakikita, marami ka pang hindi na i-explore. So ngayon, ikaw, syempre, nasa ganitong linya ka, iti-take mo siya in a positive side na parang, damn, meron pa akong dapat mga mas matutunan. Kumbaga, ano pa lang, toldok pa lang yung nalalaman ko. So, walang rason para magyabang. Mismo. Kahit na meron akong mga ganitong pieces, walang dahilan para, alam mo yun, lumaki yung ulo. Laging ang way parang, dapat mas matuto pa ako, Mismo, mas always makapag-research still a pa ako. Oo, kasi, lalo kapag tumitingin din ako sa market ng ibang bansa, doon ako nakakakita ng mga, what the fuck? Diba? Ano to? Anong item to? May ganito pala. Tangina, parang DACG to ah. Napapaganon ako. Napapaganon ako. Oh, pre. Sa lahat, eBay. Naalala mo na magkasama Versatile. tayo? Ang dami nating pieces. Tangina, pre. Ano to? Napapaganon kami. Yun. Tapos, lately rin, may mga lumalabas din ng mga vintage na ACG na pag nakikita ko, tangina, ano to? Lalo sa mga t-shirt. Yung meron nga lumabas, ewan ko kung nakita nyo yun, yung meron siyang malaking bucket sa likod na triangle, tapos may mga graphics sa loob niya, tapos yung design niya lang sa harap. Conditions may vary. Inang angas nun. Parang ibig sabihin, pwedeng mag-iba-iba yung kondisyon. Kaya kailangan maging alerto ka na, tangina, May mag-adapt. posibilidad na mag-iba yung kondisyon Oo. talaga anytime. Tapos yung mga nandun sa loob ng triangle na shape, iba-ibang, parang iba-ibang nangyayari, iba-ibang weather. May snow, merong, basta iba-iba pre. Oo, merong mainit na part. Parang, tangina. Yun. Mamaya may papakita rin ako sa inyo. May dala ko dyan eh. Kakaiba rin yun eh, pre. Oo. Pero, yun pre, I think we're good sa tingin niya, pre. Ikaw, pre, any last question? Okay naman na ako. Ako, kasi check natin ang oras.
kung anong oras. 10:15. Oh, almost 1 hour kasi nag-start tayo 9:11 eh. Yan, Yes. so 10:05 na. Sige, pahinga lang muna ulit para precious. Isip tayo ng pwedeng pagtanungan-tanungan pa or what. Hindi, ako kasi ang take Sa namin sa bagay. podcast dito, one take tapos wala nang break. Sweet. Ayun. Gusto ko nga rin, pre, ma-establish sa susunod tong podcast natin. Ito ang podcast na walang intro. Ganun na agad. Yung mga Gusto ko ganung ganun, shit. pre. Tama. Gusto kong maging ganun yung branding nito, pre, nung segment natin na parang pagkalapag dyan. Okay? Game. Pre, kamusta? Wala na. Wala, parang normal lang talaga, no? Ah, ganun ba? Pero ako, pre, kasi ewan ko kung medyo nasadya ba. Pero ako gusto ko maging ganun yung linya ng podcast natin. Gusto kong maging ganun. Gusto kong makilala na ito yung podcast na walang intro. Mismo. Kaya, ganun. Pero nagpapakalala tayo sa simula eh. Ayun nga, pre, gusto ko nga matanggal na yun sa susunod okay. eh. Game na agad. Game Parang na, ganun. Ayan. Pero, since pangalawang episode pa lang naman, di ba? Progress. Ayan. So, yun lang, pre. Any last words? Check it out. Bago lang, pre. AC. Pakipasa. Baka hindi marinig. Check it out in ACG Heads sa Instagram, Facebook. Then check it out yung YouTube na YouTube ko, Vision Vulture. And that's it. Okay. Ikaw, Wait pre. lang, greatest pick up rin pala sa IG kung gusto nyo umiscore ng mga vintage na hawak ko. So yun. Mismo. Hindi lang vintage pieces, pati yung mga ibang items niya dun niya Vintage pinopost. to So, modern. greatest pick up. Check it out, greatest pick up sa IG. How about you, Tommy Chong, my friend? Ako naman, follow niyo yung mga social media accounts ko. Okay. G.LOO sa IG and Jello Emmanuel sa Facebook. Tapos yung Facebook page ng aking trip ay 1770 Trip sa Facebook and sa IG. Yun, if ever, sana mabisita nyo yung pages neto ni Jello. Siyempre yung kay Josh din, pero ito kasi si Jello, marami ring pieces na binibenta to bukod sa luxury. Baka kasi kala nyo ayun lang yung mga hawak niya ngayon. Pero kompleto rin to, meron din tong streetwear, meron din siyang mga vintage pieces. Yan, Modern na ibang brand. modern na Kahit ibang mga brand. random. Kahit mga generic, mismo, di ba? kahit Ayun mga nga. generic. So, check nyo siya. Tapos yun, subukan yung baratin. If ever napanood nyo to, gamitin nyo ang Mike Lacson code. Yan, para sa additional discount. Ano yung code na yan, pre? Mike Lacson code. Yun na yun, pre. Yun na yun. Sabihin Yun na lang yun. nila, pre. Tapos automatic. Mismo. Free shipping na yan, pre. Mismo. Diba? Pre. Hindi naman to ship, pre. Tangina. Basta gamitin nyo lang yon. Mike Lacson code, walang space, tuloy-tuloy. Free ship na yan, automatic. Di ba, Jel? Mismo. Ayan, Mike Lacson code. Kailangan yun yun talaga, yung pinaka-sinabi niya. Walang galingan nyo na space, lang. walang space ha. Mike Lacson code. Tapos, regardless kung malalaki man yung letters o maliliit, okay lang. Basta walang space, Mike Lacson code. Okay. Free shipping na kayo dyan. Free Sakto, shipping yan. magdadrop na to ng bago niyang collection. Drop na yung April, first week ng April or second week. Yun, drop ko na yung mga naipon kong items doon. Meron doon mga streetwear, meron doon mga konting Lux bags, more on Coach, Okay. tsaka yun lang so far. Abangan nyo na lang, paki-follow and check out nyo na lang yung mga post ko. Okay, so, yun lang. Thank you para sa lahat ng umabot sa part ng episode na to and see you sa mga next nating podcast. So, pahabol lang pala. If ever meron kayong any idea or suggestion, feel free na ibato lang yan dyan sa comment section natin sa baba. So, let's go! Nice one, pre. This one. Record ba, pre? Hindi ko sure, pre. Hindi ko sure. Pero, let's find out ngayon, di ba? Let's find out.